Pag wala naman kayong tinatago, bakit matatakot po kayo mag-drug test? Magandang araw po sa ating lahat mga kababayan na sa ngalan po ng Bataan Lipunan, muli po tayong magbibigay ng reaksyon at komento sa palatuntunan pong ito kaugnay po sa may di umanong gumamit po ng ipinagbabawal po na gamot sa loob po ng Senado. At napag-alaman po mga kababayan na ang naturang suspect sa akusasyong ito ay isa po sa mga staff ni Senator Robin Padilla na kinilala po na si Nadia Montenegro. At ang naging tugon po ng naturang staff sa akusasyong ito ay ang pagbibitiw po sa kanyang pwesto na tinanggap na po ni Senator Robin Padilla ang kanyang pong resignation. At ang sabi pa nga po nitong si Nadia Montenegro, ang siyang inaakusahan, ay biktima lamang daw po siya ng tinatawag po na trial by publicity o ang sa ibang termino po ay ang pangungusig o ang pagbibintang lamang sa kanyang sarili at pag-aakusa ng mga bagay po na walang katotohanan. Opinion lamang po natin sa bagay po na ito. Halimbawa po ako ay isang public official at ako ay inaakusahan ng isang bagay na malisyoso, ay ano ba naman po ang paglalaan ng konting panahon? Hindi naman po gugugol mga kababayan ng mahabang panahon na para patunayan po ang aking sarili na ako ay hindi talaga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot sa pamamagitan po ng pagda-drug testing. At yun nga po mga kababayan, ang naging tugon po dito ng naturang staff ni Senador Robin Padilla ay ang pagbibitiw po sa kanyang pwesto. At nagsalita nga po dito si Senate Minority Leader, si Senador Vicente Sotto, na ipinapanawagan po niya sa ating pong nakatataas na Senate President Chis Escudero na maibalik po yung random na drug testing na naipatupad po noong panahon po ng pandemya. At nagsalita nga po dito si Senator Juan Miguel Zubiri sa bagay po na ito at nagkaroon po siya ng aksyon sa naturang issue. Mabuti panoorin po natin. Sabi ko nga, lead by example, dami nagsasabi na may nagdodroga dito sa Senado, kaya sabi ko, dapat ako at staff ko ang unang magpa-test para sa pinagbabawal na gamot. Para sa ganun, baka maengganyo din ang ating makasamahan. Dahil ang gusto rin po natin, magkaroon ng drug-free Senate. Ang naging tugon nga po dito ni Senador Juan Miguel Zubiri sa bagay po na ito ay ang pagda-drug testing. Hindi lamang po siya, kundi maging ang kanyang pong 35 mga staff. Hindi lang po sa kredibilidad ng kanyang pagiging senador at ng kanyang mga tauhan, kundi para mahikayat na rin daw ang ibang mga senador na magpa-drug test para nang sa ganun ay malinis ang pangalan ng Senado na ito'y maging drug-free. Pag wala naman kayong tinatago, bakit matatakot po kayo mag-drug test? Kaya I am encouraging, ini-encourage ko po ang lahat ng mga senador at kanilang mga opisina na magpa-drug test na. Para sa ganun ay talagang mawawala ng duda ng mga nagdudurog dito sa ating Senado. Tama po yung naging pahayag ng ni Senador Juan Miguel Zubiri na kung wala kang tinatago ay hindi ka dapat na matakot na magpa-drug testing. Kasi sabi nga po natin sinabi nga po natin kanina mga kababayan na ano ba naman ang paglalaan ng kaunting panahon para patunayan sa publiko na ikaw ay malinis at hindi kabilang sa mga ganitong uri ng mga gawain. At nagsalita nga po nagsalita na rin dito si Senador Rapi Tulfo sa bagay po na ito at ang kanyang naging tugon po ay ito. Even before I became senator, nilalabi ko na yan, dapat lahat ng mga magkakandidato pa lamang sa COMELEC pa lamang dapat magpa-drug test na.
Kasi nababalitaan natin noon na mayroong mga politiko, ang nag-name names, na addict daw, meron sa lower house, meron sa upper house, meron sa mayor, meron sa governor. So para matapos na yung ganung klaseng problema, dapat hindi lang sa Senate, kundi sa lahat across the board. Lahat ng mga nasa gobyerno. Tama po yung naging pahayag po ni Senador Rapi Tulfo, no? Halimbawa na lang po natin, no, sa mga maliliit po na kumpanya na ina-applyan po ng ating pong mga kababayan na trabahante, na kung sa mga ganitong mga kumpanya nga po, nagkakaroon po ng implementasyon na dapat na magkaroon ng drug test bago ka makapasa or makapasok doon sa ina-applyan mo, ay di ba't makatwiran po mga kababayan na mas lalong higit na dapat na ito ay maipatupad sa mas nakatataas, lalong higit po sa mga opisyalis po sa ating pong gobyerno, sapagkat sila po ang tagapagpatupad ng mga batas at dapat sa kanila po unang makita yung implementasyon ng Constitution. At sa bagay po na ito mga kababayan ay sinabi nga po ni Senadora Rapi Tulfo na siya ay handa po na magpa-drug testing, kabilang na po ang kanyang mga staff. Bakit dito pa sila, kung sino man mga yon, o isang tao ba yun, o ilang tao, bakit dito pa kasi sila magmariwana sa Senado? Parang wala namang respeto. Diba? Na tayo nag-imbestiga ng mga kalokohan, katiwalian, tapos dito meron pala nagmamariwana. It's very saddening, nakakalungkot. Ang naging tugon pa nga po dito, no, ni Senator Robin Padilla, ay ang sabi po niya ay siya po ay magpapanukala ng isang batas na ang lahat po ng mga opisyalis sa gobyerno ay kailangan pong magkaroon ng drug testing, kabilang na po dito ang Pangulo po ng ating pong bansa. Opinion lamang po natin sa magiging panukala po, no, ni Senador Robin Padilla. Hindi naman po lingid sa ating kaalaman mga kababayan na si Senador Robin Padilla ay isa pong pro Duterte. At yung kanyang naging pahayag po, no, na sinabi po niya na maging ang presidente ay dapat na makitaan po ng ganitong implementasyon sa kanyang pong panukalang batas ay isang matalinong hakbang. Bakit po? Sapagkat alam natin na ang Duterte at ang Marcos ay mayroon pong hidwaan at hindi po natin iyan na may pagkakaila. At alam naman po natin mga kababayan na sa mga nagdaang panahon ay inakusahan din po ang ating pong Pangulo na gumagamit din po, no? Gumagamit daw di umano siya ng ipinagbabawal po na gamot at may kumalat pa nga po ng naturang video na siya po ay gumagamit nito. At sa bagay po na ito ay kung ito ay may papatupad, no, ay dapat lamang po mga kababayan, sapagkat ang mga opisyalis po ng gobyerno ay hindi lamang po budget o kaba ng bayan ang hinahawakan po nila, kundi ang kanilang reputasyon na tagapagpatupad po ng Constitution sa ating pong bansa. Hanggang dito na lang po ang ating talakayan, at kung bago lang po kayo sa ating channel ay huwag niyo po kalimutang mag-subscribe, i-like po ang video at pindutin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga ganito po nating talakayan. Maraming salamat.